Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Unang Ekskursus. Kung ano ang katotohanan. Umawit tayo ng isang himno. Buong sangnilikha dapat sumailalim sa dominyo ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya nga ginagawa niyang sumailalim ang lahat ng nilikha sa Kaniyang kapamahalaan at magpasakop sa Kaniyang kapamahalaan. Pamamahalaan niya ang lahat ng bagay, para lahat ng bagay ay nasa Kaniyang mga kamay. Lahat ng nilikha ng Diyos, pati na ang mga hayop, halaman, sangkatauhan, kabundukan at mga ilog at mga lawa, lahat ay kailangang sumailalim sa Kaniyang kapamahalaan. Lahat ng bagay sa kalangitan at sa lupa ay kailangang sumailalim sa Kaniyang kapamahalaan. Hindi sila maaaring magkaroon ng anumang pagpipilian, at kailangang magpasakop ang lahat sa Kaniyang mga pamamatnugon. Ito ay iniutos ng Diyos at ito ang otoridad ng Diyos. Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat at inaayos at inihahanay ang lahat ng bagay na ang bawat isa ay nakakategorya ayon sa uri at pinaglaanan ng sarili nilang posisyon ayon sa mga pagnanais ng Diyos. Gaano man iyon kalaki, walang anumang bagay ang makakahigit sa Diyos. Lahat ng bagay ay nagsisilbi sa sangkatauhang nilikha ng Diyos, at walang anumang bagay ang nangangahas na maghimagsik laban sa Diyos o humingi ng anuman sa Diyos. Kaya ang tao bilang isang nilikha ay kailangan ding tuparin ang tungkulin ng tao. Siya man ang Panginoon o tagapag-alaga ng lahat ng bagay. Gaano man kataas ang katayuan ng tao sa lahat ng bagay, maliit na tao pa rin siya sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, at isang walang kabuluhang tao lang
isang nilikha at hindi kailanman makahihigit sa Diyos. Ano ang katotohanan sa himnong buong sangnilikha dapat sumailalim sa dominyo ng Diyos? Aling linya ang katotohanan? Ang lahat ng linya ay katotohanan. Ano ang sinasabi ng huling linya? Gaano man kataas ang katayuan ng tao sa lahat ng bagay, maliit na tao pa rin siya sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, at isang walang kabuluhang tao lang, isang nilikha at hindi kailanman makahihigit sa Diyos. Hindi kailanman mangingibabaw ang tao sa Diyos. Hindi kailanman mangingibabaw ang mga nilikha sa Diyos. Ang lahat bukod sa Diyos ay mga nilikha. Hindi kailanman mangingibabaw ang tao sa Diyos. Ito ang katotohanan. Magbabago ba ang katotohanan ito? Magbabago ba ito sa katapusan ng panahon? Hindi. Ito ang katotohanan. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang katotohanan? Ang katotohanan ang pamantayan para sa asal, mga kilos at pagsamba ng tao sa Diyos. 2 beses na tayong nagbahaginan tungkol sa paksang kung ano ang katotohanan. Kaya't pag-usapan natin kung ano ang mga pamantayan. Ang mahalaga dito ay ang pamantayan. Ang pamantayan ay ang mga huwaran, tamang prinsipyo, kautusan at tuntunin. Ang batayan ng pamantayan ay ang mga salita ng Diyos. Sino pa ang gustong magpatuloy? Ang pamantayan ay ang mga pinakahuwaran, pinakatamang prinsipyo, kautusan at tuntunin na hango mula sa mga salita ng Diyos. Idinagdag ang salitang pinaka rito. Pero kailangan ba itong pinaka? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdaragdag ng salitang pinaka at hindi pagdaragdag nito? Gamit ang pinaka, may pangalawa sa pinaka, may pangatlo sa pinaka, at iba pa. Ano ang palagay mo tungkol sa pagdaragdag ng pinaka? Hindi ito angkop dahil ang katotohanan ay ang tanging huwaran. Kapag idinagdag ang pinaka, nagmumungkahi ito ng isang uri ng pagiging relatibo kung saan ang iba pang bagay ay pangalawa at pangatlo rito. Tama ba ang paliwanag na ito? May kaunting katuturan ito. Kung mayroon kayong tamang pananaw at pangunawa sa definisyon ng kung ano ang katotohanan at malinaw ninyong nauunawaan na ang Diyos ang katotohanan, mauunawaan ninyo kung dapat bang idagdag ang salitang pinaka, kung tama ba ang pagdaragdag nito, kung anong kaibahan ang magagawa sa pagdaragdag nito, kung ano ang ibig sabihin sa hindi pagdaragdag nito, at kung ano ang ibig sabihin kung idaragdag ninyo ito. Ngayon, nakumpirma ng tama ang hindi pagdaragdag ng pinaka. Ano ang pagkakamaling nagawa ng taong nagdagdag ng salitang ito? Naisip niya na anuman ang aspekto ng Diyos na inilalarawan, dapat idagdag ang salitang pinaka. Saan siya nagkamali sa pagkukumparang ito? Alin sa mga pahayag ng Diyos, aling katotohanan ang nasalungat? Ang mga nilikha ay hindi kailanman mangingibabaw sa Diyos. Ang pagdaragdag ng salitang pinaka ay tila nagmumungkahi
na may mga pangalawa at pangatlong ranggo sa pagitan ng mga nilikha at ng Diyos. Tama ba ito? May kaunting katuturan ito. Maipaliliwanag ito sa ganoong paraan. May iba pa bang pahayag na makapagpapatunay na hindi tama ang pagdaragdag ng salitang pinaka sa unahan? May naaalala ako na ang katotohanan ay maaari lang magmula sa Diyos. Ang Diyos lang ang katotohanan, kaya hindi maaaring magkaroon ng mga relatibong ekspresyon ng ikalawang pinaka, ikatlong pinaka, at iba pa. Tama rin ito. Ang katotohanan ang pamantayan para sa asal, mga kilos at pagsamba ng tao sa Diyos. Dahil ang mga kautusan, tuntunin at pamantayan ay maaari lang magmula sa Diyos, walang pamantayan o kautusan ang mga tao para sa kanilang mga pagkilos at hindi rin sila makakapagtakda ng mga tuntunin para sa kanila, kaya hindi na kailangang idagdag ang salitang pinaka. Medyo mas praktikal ang paliwanag na ito. May iba pa ba? Ang awtoridad ng Diyos at ang diwa ng Diyos ay natatangi. Ang diwa ng Diyos ay ang katotohanan at walang maikukumpara dito. Nagmumukhang hindi na natatangi ang katotohanan sa pagdaragdag ng salitang pinaka. Kumusta ang pahayag na ito? Mabuti. Ano ang mabuti rito? Tinutukoy nito na natatangi ang Diyos. Natatangi. Nakalimutan ninyong lahat ang terminong ito. Natatangi ang Diyos. Matatagpuan ba sa sangkatauhan ang mga pamantayang ipinahahayag sa bawat pangungusap na binigkas ng Diyos? Gayon din ang bawat hinihingi ng Diyos sa tao? Hindi. Naglalaman ba ng mga bagay na ito ang kaalaman, tradisyonal na kultura, o mga kaisipan ng sangkatauhan? Kaya bang bumuo ng mga ito ng katotohanan? Hindi. Hindi kaya ng mga ito. Sa makatwid, ang pagdaragdag ng pinaka ay nagmumungkahi ng mga pangalawa at pangatlong ranggo. Pinag-iiba ang mataas, mababa, at mas mababa pa, at hinahati ang mga bagay sa unang antas, ikalawang antas, ikatlong antas. Nangangahulugan ito na ang lahat ng wastong bagay ay maaaring maging isang pamantayan ayon sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Mauunawaan ba ito sa ganitong paraan? Kaya, ano ang problema sa pagdaragdag ng salitang pinaka? Binabago nito ang mga salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, sa isang bagay na relatibo, mas mataas lang kung ikukumpara sa kaalaman, mga filosofiya, at iba pang wastong bagay na nasa mga tao na kanyang nilikha. Hinahati nito ang katotohanan sa mga ranggo. Bilang resulta, ang mga wastong bagay na nasa mga tiwaling tao ay nagiging katotohanan din. Bukod dito, ang gayong mga bagay ay nagiging pamantayan din para sa mga pagkilos at asal ng tao sa medyo mas mababang antas lang. Halimbawa, ang mga bagay tulad ng pagiging sibilisado, pagiging magalang, kabaitan ng tao, at ilan sa magagandang bagay na taglay ng mga tao pagkapanganak ay nagiging pamantayan lahat. Ipinahihiwatig nito na naging ano ang mga ito? Naging katotohanan ang mga ito. Tingnan ninyo, binabago ng pagdaragdag ng salitang pinaka ang likas na katangian ng pamantayang ito. Kapag nagbago na ang kalikasan ng pamantayan, nagbabago rin ba ang definisyon ng Diyos?
ano ang nagiging definisyon ng Diyos. Sa depinisyong ito, hindi natatangi ang Diyos. Ang awtoridad, kapangyarihan, at diwa ng Diyos ay hindi natatangi. Ang Diyos ay simpleng ang pinakamataas na ranggong katungkulan na may kapangyarihan at awtoridad sa sangkatauhan. Ang sino mang individual sa sangkatauhan na may abilidad at katanyagan ay maituturing na kapantay ng Diyos at matatalakay bilang kapantay niya, hindi lang kasing taas o kasing dakila niya. Iyong mga medyo positibong tao at leader sa sangkatauhan ay maihahanay sa likod mismo ng Diyos, nagiging pangalawa, pangatlo, pang-apat sa katungkulan, na ang Diyos ang pinuno. Hindi ba't ganap na binabago ng gayong interpretasyon ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos? Sa isang salita lang na pinaka, ang diwa ng Diyos ay ganap na nagbabago. Problema ba ito? Kaya, kung hindi idaragdag ang salitang pinaka, sa paanong paraan wasto ang mga salitang ito? Nagpapahayag ang mga ito ng katunayan. Ano ang katunayang ito? Ito ay na ang Diyos ang katotohanan, prinsipyo, huwaran at pamantayan. Ito ay na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng pamantayang ito. Walang gayong pamantayan sa mga tiwaling tao, sa mga nilikha. Ang Diyos ang tanging pinagmumula na nagpapahayag ng mga pamantayang ito. Ang Diyos lang ang nagtataglay ng diwang ito. Ang realidad at pamantayan ng lahat ng positibong bagay ay maaari lang magmula sa Diyos. Kung may alam ang isang tao tungkol sa mga prinsipyo para sa asal, pagkilos, at pagsamba ng tao sa Diyos, may alam tungkol sa pamantayan at nauunawaan ang ilang katotohanan, maaari ba siyang maging Diyos? Siya ba ang pinagmumula ng katotohanan? Ang tagapagpahayag ng lahat ng katotohanan? Hindi. Kung gayon ay maaari ba siyang tawaging Diyos? Hindi. Ito ang mahalagang pagkakaiba. Nauunawaan mo ba? Bagaman 2 beses ko na ngayong tinalakay ang paksang kung ano ang katotohanan, ang mga sagot ninyo ay naglalaman pa rin ng gayong napakalaking pagkakamali na ang Diyos ay ginagawang isa sa mga nilikha, ginagawang kapantay ng Diyos ang mga nilikha, pinagpapantay ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Binabago nito ang kalikasan ng issue na kapareho ng pagtanggi sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha, ang mga tao ang mga nilikha. Ang dalawang ito ay hindi mga katungkulan ng parehong ranggo. Pero ano ang mangyayari kapag idinagdag mo ang salitang pinaka? Magiging pareho sila pagdating sa diwa at ranggo. Nagkakaiba lang pagdating sa kahigitan o kababaan. Nang tinanong ko kayo ng detalyado tungkol dito, naisip ninyo sa sarili ninyo, hindi ba't pangmamaliit ito sa amin? Lahat tayo ay edukadong tao. Paano natin makakalimutan ang kaunting salitang ito? Mapag-uusapan natin ang tungkol dito nang walang kahirap-hirap, nang hindi na nga kinakailangang tingnan ang ating mga tala. Nalantad ang problema sa sandaling ibinuka ninyo ang inyong bibig. Pagkatapos kong magsalita, binasa ninyo ito ng ilang beses at hindi ninyo pa rin ito kayang ulitin ng tama. Ano ang dahilan nito? Hindi ninyo pa rin nauunawaan ang katotohanan kaugnay nito. May nagdagdag ng salitang pinaka at inisip na
Wala sa inyo ang nagdagdag ng pinaka. Wala kayong gaanong pananalig sa Diyos, ha? Tingnan ninyo ako. Idinagdag ko ang pinaka. Ipinakikita niyon na edukado ako. Hindi na sayang ang oras ko sa kolehiyo. Pagkatapos niyang idagdag ang pinaka, hindi napansin ng karamihan sa inyo ang problema. Naramdaman ng ilan sa inyo na may mali, pero hindi maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos itong ipaliwanag ng iba, naunawaan ninyo ito sa teorya at alam ninyong wasto ang paliwanag. Pero naunawaan ninyo ba ito sa konteksto ng katotohanan? Nagbahagi ako tungkol sa kung bakit mali ang pagdaragdag ng salitang pinaka at naunawaan ninyo ito. Pero tunay ninyo bang naunawaan ang diwa ng issue? Hindi. Hindi ninyo ito nakita ng malinaw. Bakit ganoon? Hindi namin nauunawaan ang katotohanan. At bakit hindi ninyo nauunawaan ang katotohanan? Hindi ba ninyo naunawaan ang sinabi ko? Kung naunawaan ninyo, paanong hindi ninyo pa rin nauunawaan ang katotohanan? Ilang kabanata ang mayroon sa paksang ang Diyos mismo ang natatangi? Ilang beses ninyong binasa ang mga ito? Talaga bang nauunawaan ninyo ang mga salitang ito? Hindi ninyo nauunawaan, kaya ginawa ninyong hangal ang inyong sarili ngayon. Inilantad kayo ng mga salitang ito. Hindi ba't ganoon? May natutunan ba kayong anuman mula rito? Kikilos pa rin ba kayo sa sarili ninyong inaakalang katalinuhan sa susunod na makatagpo kayo ng ganito? Hindi kayo mangangahas, tama? Kung hindi nauunawaan ng isang tao ang katotohanan, walang halaga ng edukasyon o kaalaman ang magiging kapaki-pakinabang. Kung hindi ka edukado at hindi mo alam kung paano gamitin ang salitang ito, maaaring hindi mo idagdag ang salitang pinaka at maaaring hindi lumitaw ang problemang ito. Kahit papaano, hindi mo sana nagawa ang pagkakamaling ito at hindi mo sana pinagmukhang hangal ang iyong sarili. Pero dahil edukado ka at nauunawaan mo ang kahulugan at paggamit ng ilang partikular na salita, inilapat mo ang mga ito sa Diyos. Bilang resulta, idinulot mong lumitaw ang isang problema, ginagawang kapalpakan ang katalinuhan. Kung ilalapat mo ito sa isang tao, pang-iidolo at pambobola lang ito, na sa pinakamalala ay kasuklam-suklam lang. Pero kung ilalapat mo ito sa Diyos, nagiging seryoso ang problema. Nagiging salita ito na tumatanggi sa Diyos, lumalaban sa Diyos, at kumukondena sa Diyos. Ito ang pagkakamali na pinakamalamang na maggagawa ng mga tiwaling tao na walang katotohanan. Sa hinaharap, mag-ingat na huwag basta-bastang magdagdag ng mga pang-abay o pang-uri. Bakit? Dahil iyong may kinalaman sa pagkakakilanlan, diwa, mga salita at disposisyon ng Diyos ay ang mga larangan kung saan pinaka nagkukulang ang mga tiwaling tao at kung saan pinaka mababaw at pinakakapos ang kanilang pangunawa. Sa makatwid, ang mga taong hindi nakauunawa sa katotohanan ay dapat maging maingat na huwag kumilos ng padalos-dalos. Mas mabuting maging mahinahon. Una, isang paghihimay sa ideya ng huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo.
kakapaliwanag lang ng ilang tao sa definisyon at konsepto ng katotohanan. Nauunawaan ninyo ang definisyon at konsepto ng katotohanan, pero nauunawaan ninyo ba talaga kung ano ang katotohanan? Kailangan ko kayong subukin dito. Paano ko kayo susubukin? Gagamitin ko ang inyong mga kalakasan para subukin kayo. At ano ang inyong mga kalakasan? Pamilyar kayo sa pagkatuto, mga salita at bokabularyo, sa iba't ibang filosofiya at diskarte sa mga makamundong pakikitungo na taglay ng mga tao sa bawat pulutong, at sa mga tradisyonal na kultura ng tao, pati na rin sa kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon. Pamilyar din kayo sa iba't ibang kautusan at kuro-kuro na isinasabuhay ng mga tao sa lahat ng lahi, etnisidad at nasyonalidad. Hindi ba't ang mga ito ang kalakasan ninyo? Kabilang sa mga ito ang ilang medyo hindi mababagong idioma. Ang ilan ay mga salawikain at ang ilan ay mga kasabihan. Ang ilan ay mga nakakaakit na kolokyalismo na karaniwang ginagamit ng mga ordinaryong tao. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Ano ang mga bagay kung saan madalas magkaroon ang mga tao ng malalalim na kaisipan at pananaw na ginagawa nilang idioma? Himayin muna natin ang ilang kasabihan, idioma at kautusan. Gayon din ang diskarte ng mga tao sa mga makamundong pakikitungo at ang kanilang mga tradisyonal na kuro-kuro para eksakto nating maunawaan kung ano ang katotohanan. Tatalakayin natin kung ano talaga ang katotohanan mula sa negatibong perspektiba. Magandang diskarte ba ito? Kaya, bigyan mo kami ng isa bilang pasimula. Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Tama ba ang pahayag na ito? Hindi. Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Simulan muna nating magbahagi tungkol dito. Sige, at ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng kasabihang ito. Nangangahulugan ito na dapat kang magtiwala sa mga tauhan mo nang hindi nagiging mapagbantay sa kanila. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang isang tao, huwag mo siyang gawing tauhan. Ito ang literal na interpretasyon. Una, sabihin mo sa akin, sumasang-ayon ba o hindi sumasang-ayon sa kasabihang ito ang karamihan ng tao sa mundo? Sumasang-ayon sila rito. Patas na sabihing karamihan ng tao sa lipunang ito ay sumusunod sa kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo bilang isang prinsipyo para gawing tauhan ang iba, at sinusunod nila ang prinsipyong ito sa kung paano nila tinatrato ang mga tao. Kaya, tama ba ang anumang aspekto ng kasabihang ito? Hindi. Bakit, kung gayon, karamihan sa mga walang pananampalataya ay naniniwalang tama ang kasabihang ito at tinatanggap at inilalapat ito ng walang pag-aalinlangan? Ano ang motibasyon nila sa paggawa nito? Bakit sinasabi nila ito? May ilang tao na nagsasabi, kung kukunin mong tauhan ang isang tao, hindi mo siya maaaring pagdudahan. Dapat kang magtiwala sa kanya. Dapat kang magtiwala na mayroon siyang talento at karakter para matapos ang trabaho
at na magiging tapat siya sa iyo. Kung nagdududa ka sa kanya, huwag mo siyang gawing tauhan. Wika nga sa isang kasabihan, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Tama ang kasabihang ito. Sa totoo lang, ang kasabihang ito ay walang iba kundi mapanlinlang na maladyablong usapan. Saan ito nanggagaling? Ano ang intensyon nito? Ano ang pakana nito? Naaalala ko na noong huling pagbabahaginan, nabanggit na ang ilang tao, kung ayaw nilang makialam ang iba sa gawain nila, ay magsasabi, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Ang ibig sabihin nila ay, dahil ibinigay mo sa akin ang trabahong ito at ginagamit mo ako, hindi mo dapat pakialaman ang aking gawain. Hindi ka dapat makialam sa aking ginagawa. Anong uri ng disposisyon mayroon ang mga taong gumagamit ng kasabihang ito? Ang disposisyon ng isang antikristo, arbitraryo at pagiging batas sa sarili nila. Ito talaga ang disposisyon nila. Iyong mga gumagamit o nakaisip ng kasabihang ito, sila ba iyong kumukuha ng mga tauhan o ang mga tauhan? Sino ang higit na nakikinabang sa kasabihang ito? Iyong mga tauhan. Paano nakikinabang ang mga tauhan sa kasabihang ito? Kung paulit-ulit nilang binibigyang diin ang kasabihang ito sa kanilang amo, itinatanim nila ang isang tiyak na uri ng kaisipan sa kanila. May kalikasan ito ng pagtatanim sa isip o indoktrinasyon. Katumbas ito ng pagsasabi sa amo. Kapag tinanggap mo bilang tauhan ang isang tao, dapat kang magtiwala na magiging tapat siya sa iyo. Dapat kang magtiwala na gagawin niya ng maayos ang trabaho, na mayroon siya ng kakayahang ito. Hindi mo siya dapat pagdudahan, dahil ang pagdududa sa kanya ay magiging sa iyong sariling kapinsalaan. Kung palagi kang nagdadalawang isip, kung palagi mong iniisip na palitan siya ng iba, maaaring makaapekto ito sa katapatan niya sa iyo. Sa pagkarinig nito, madali bang maiimpluwensyahan o malilihis ang amo sa kasabihang ito? At kapag naimpluwensyahan o nailihis ang amo, ang tauhan ang makikinabang. Kung tatanggapin ng amo ang ganitong uri ng pag-iisip, hindi siya magkakaroon ng pagdududa o paghihinala sa tauhan niya. Hindi siya mangangasiwa o magtatanong tungkol sa gawaing ginawa ng taong iyon, kung tapat ba ang taong iyon sa amo, o kung may abilidad ba ang taong iyon na gawin ang mga bagay na ito. Maaaring makaiwas ang tauhan sa gayon sa pangangasiwa at pamamahala ng amo na ito, at pagkatapos ay magagawa ang anumang gustuhin niya nang hindi sumusunod sa kahilingan ng kanyang amo. Sabihin mo sa akin, kapag ginagamit ng isang tauhan ang kasabihang ito, talaga bang mayroon siyang karakter na maging ganap na tapat sa kanyang amo? Talaga bang hindi na niya kailangang pangasiwaan? Hindi. Bakit natin sinasabi iyon? Ito ay isang katunayang kinikilala ng lahat mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, na ang mga tao ay lubhang tiwali, na mayroon silang mga tiwaling disposisyon, at na partikular silang tuso at mapanlinlang. Walang matapat na tao, at kahit ang hangal ay nagsisinungaling. Nagdudulot ito ng malaking paghihirap pagdating sa pagtanggap sa ibang tao bilang tauhan, at halos imposibleng makahanap ng isang tao na karapat-dapat pagkatiwalaan
lalo pa ang isang taong lubos na maaasahan. Ang paghahanap ng ilang medyo kalipikadong maging tauhan ang pinakamainam na maaasahan ng isang tao. Yamang walang taong karapat-dapat na pagkatiwalaan. Paano kung gayon, nagiging posible na huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Hindi ito posible dahil walang sino mang maaasahan. Kaya, paano natin kung gayon dapat gamitin iyong mga medyo kalipikadong maging tauhan? Magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng pangangasiwa at paggabay. Nagpapadala ang mga walang pananampalataya ng mga impormante at espiya para masubaybayan ang kanilang tauhan, para magarantiya ang isang relatibong pakiramdam ng katiyakan para sa sarili nila. Kaya, niloloko ng mga tao noong sinaunang panahon ang kanilang sarili nang sabihin nila, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Ang taong lumikha ng terminong ito, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo, ay hindi tunay na inilapat ang kasabihang ito sa kanyang sarili. Kung talagang ginawa niya, naging isa sana siyang tao na walang pagpapahalaga, isang nangungunang hangal na maaari lang malinlang at madaya. Hindi ba't ito ay katunayan? Pag-usapan natin kung saan matatagpuan ang pinakamalaking depekto sa huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Ano ang pundasyon para sa huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Ito ay na dapat naganap na maaasahan at tapat at responsable ang tauhan. Dapat may 100% katiyakan na gayong tao ang tauhan para mailapat ng amo ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Sa panahon ngayon, wala nang mahahanap na gayong mga mapagkakatiwalaang individual. Halos hindi na umiiral ang mga ito. Ginagawang walang katuturan ang pahayag na ito. Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Kung pipili ka ng isang hindi mapagkakatiwalaang tao, at pagkatapos ay ilalapat ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo para pigilan ang iyong mga pagdududa tungkol sa taong iyon. Hindi ba't niloloko mo ang iyong sarili? May kakayahan ba ang kinukuhang tauhan na maging mapagkakatiwalaan at gumawa ng mga bagay-bagay sa isang tapat at responsableng paraan dahil lang sa hindi mo siya pinagdududahan? Sa realidad, magpapatuloy siyang umasal ayon sa anong uri siya ng tao, anuman ang iyong pagdududa. Kung mapanlin lang siyang tao, patuloy siyang gagawa ng mga bagay na mapanlin lang. Kung isa siyang taong taos-puso, patuloy siyang gagawa ng mga taos-pusong bagay. Hindi ito nakasalalay sa kung nagdududa ka sa kanya o hindi. Sabihin halimbawa, na kinuha mong tauhan ang isang mapanlinlang na tao. Alam mo sa puso mo na mapanlinlang ang taong ito, gayunpaman ay sinasabi mo sa kanya,
Hindi ako nagdududa sa iyo, kaya't magpatuloy ka at gawin ang iyong trabaho ng may kumpiyansa. Magiging isa bang taong taos-puso ang taong iyon na gumagawa ng mga bagay na hindi taos-puso dahil lang sa hindi mo siya pinagdududahan? Posible ba iyon? Sa kabaligtaran, kung gagawin mong tauhan ang isang taong taos-puso, magiging mapanlinlang na tao ba siya dahil nagdududa ka sa kanya o hindi mo siya nauunawaan? Hindi. Hindi siya magiging ganoon. Sa makatwid, ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo, ay isang purong pagtatangka ng isang hangal para sa kapayapaan ng isipan. Ito ay isang walang kwentang panlilinlang sa sarili. Hanggang saan ang katiwalian ng sangkatauhan? Ang paghahangad sa katayuan at kapangyarihan ay nagdulot sa mga ama at mga anak na lalaki, gayon din sa magkakapatid na lalaki na magtaksil sa isa't isa at magpatayan. Nagdulot ito na kamuhian ng mga ina at mga anak na babae ang isa't isa. Sino ang maaaring magtiwala sa sino man? Walang tao na lubos na maaasahan, tanging mga medyo kalipikadong maging tauhan lang. Sino man ang ginagawa mong tauhan, ang tanging paraan para maiwasan ang mga pagkakamali ay sa pamamagitan ng pagmamatyag o pangangasiwa sa kanila. Kaya, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo ay isang kasabihang mapanlinlang sa sarili. Ito ay kalokohan, isang panlilinlang at hindi talaga makatwiran. Bakit ipinahahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol para linisin at iligtas ang sangkatauhan sa mga huling araw? Ito ay dahil labis na ginawang tiwali ang sangkatauhan. Walang sino man ang tunay na nagpapasakop sa Diyos at walang sino mang angkop para sa paggamit ng Diyos. Kaya, paulit-ulit na hinihingi ng Diyos na maging matapat ang mga tao. Ito ay dahil masyadong mapanlinlang ang mga tao. Puno sila ng tiwaling disposisyon ni Satanas at may kalikasan ni Satanas. Hindi nila mapigilan ang sarili nilang magkasala at gumawa ng kasamaan, at may kakayahan silang labanan at ipagkanulo ang Diyos kahit saan at sa kahit anong oras. Walang sino man sa mga tiwaling tao ang maaaring magamit o mapagkakatiwalaan. Tunay na mahirap pumili at gumamit ng isang tao mula sa sangkatauhan. Una sa lahat, imposible para sa mga tao na tunay na maunawaan ang isang tao. Ikalawa, hindi makikita ng mga tao ang pagkatao ng iba. Ikatlo, sa mga espesyal na sitwasyon, mas imposible pa nga para sa mga tao na pigilin o pamahalaan ang iba. Sa ganitong kalagayan, ang paghahanap ng isang taong magagamit ay ang pinakamahirap na bagay na gawin. Ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo, sa makatwid, ay lubos na mali at hindi talaga praktikal. Ang pagpili at paggamit sa isang tao batay sa kasabihang ito ay paghingi lang na malinlang. Ang sino mang itinuturing na tama at katotohanan ang kasabihang ito ay ang pinakahangal sa mga tao. Malulutas ba talaga ng kasabihang ito ang kahirapan sa paggamit ng iba? Hindi talaga.
Isa lang itong paraan ng pang-aaliw sa sarili, nagsasagawa ng panlilinlang sa sarili at panluloko sa sarili. Sa puntong ito ng ating pagbabahaginan, mayroon ka bang batayang pangunawa kung tama ba ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Katotohanan ba ang kasabihang ito? Hindi. Kung gayon, ano ito? Pilosopiya ni Satanas. Higit na partikular, nagsisilbing dahilan ang kasabihang ito para sa isang taong gustong makalusot o makawala mula sa pangangasiwa o pamamahala ng iba. Isa rin itong panabing na ipinalalaganap ng lahat ng masamang tao para protektahan ang mga sarili nilang interes at makamit ang mga sarili nilang layon. Ang kasabihang ito ay isang dahilan para sa mga taong nagkikimkim ng mga lihim na motibo para gawin ang anumang gustuhin nila. Isa rin itong panlilinlang na ipinalaganap ng gayong mga tao para makatwirang kumawala mula sa pangangasiwa, pamamahala, at pagkondina sa moralidad at konsensya. Ngayon, gayunpaman, may ilang tao na naniniwalang praktikal at tama ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. May pagkilatis ba ang gayong mga tao? Nauunawaan ba nila ang katotohanan? Problematiko ba ang mga kaisipan at pananaw ng gayong mga tao? Kung ang isang tao sa loob ng iglesia ay nagpapalaganap ng kasabihang ito, ginagawa niya ito ng may motibo, sinusubukan niyang ilihis ang iba. Sinusubukan niyang gamitin ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo para pawiin ang mga pag-aalinlangan o pagdududa ng iba tungkol sa kanya. Sa dituwirang salita, nangangahulugan ito na gusto niyang magtiwala ang iba na magagawa niya ang gawain, na magtiwala na siya ay isang taong maaaring gamitin. Hindi ba't ito ang kanyang intensyon at layon? Ito dapat. Iniisip niya sa sarili niya, hindi kayo kailanman nagtitiwala sa akin at palagi kayong nagdududa sa akin. Sa isang punto, malamang na makakakita kayo ng kaunting problema sa akin at tatanggalin ninyo ako. Paano ako makakapagtrabaho kung palaging ito ang nasa isip ko? Kaya't ipinalalaganap niya ang pananaw na ito para pagkatiwalaan siya ng sambahayan ng Diyos nang walang pag-aalinlangan at hayaan siyang magtrabaho ng malaya. Sa gayon ay nakakamit ang kanyang layon. Kung hinahangad talaga ng isang tao ang katotohanan, dapat niyang tratuhin ng maayos ang pangangasiwa ng sambahayan ng Diyos sa kanyang gawain kapag nakikita niya ito. Alam na ito ay para sa kanyang sariling proteksyon at, higit sa lahat, na pagiging responsable rin ito para sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Bagaman maaari niyang ibunyag ang kanyang katiwalian, maaari siyang manalangin sa Diyos para hilingin sa Kanya na siyasatin at protektahan siya, o manumpa sa Diyos na tatanggapin niya ang kanyang pagpaparusa kung gagawa siya ng kasamaan. Hindi ba nito mapatatahimik ang kanyang isipan? Bakit magpapalaganap ng pandilin lang para ilihis ang mga tao
at kamtin ang sariling layunin? May ilang lider at manggagawa na palaging may saloobin ng pagtutol sa pangangasiwa ng hinirang na mga tao ng Diyos o sa mga pagsisikap ng mga nakatataas na lider at manggagawa na malaman ang tungkol sa kanilang gawain. Ano ang iniisip nila? Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Bakit palagi ninyo akong pinangangasiwaan? Bakit ginagamit ninyo ako kung hindi ninyo ako pinagkakatiwalaan? Kung tatanungin mo sila tungkol sa kanilang gawain o magtatanong tungkol sa pag-usad nito, at pagkatapos ay magtatanong tungkol sa kanilang personal na kalagayan, magiging mas depensibo pa nga sila. Ipinagkatiwala sa akin ang gawaing ito. Nasa loob ito ng aking saklaw. Bakit kayo nakikialam sa aking gawain? Bagaman hindi nangangahas na sabihin ito ng tahasan, magpapasaring sila. Gaya nga ng kasabihan, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Bakit ka masyadong mapagdudang tao? Kokondinahin at huhusgahan ka pa nila. At paano kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan at wala kang pagkilatis? Pagkatapos marinig ang pasaring nila, sasabihin mo, mapagduda ba ako? Kung gayon, ay mali ako. Mapandin lang ako. Tama ka. Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Hindi ba't sa gayon ay nailihis ka? Naaayon ba sa katotohanan ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Hindi, kalokohan ito. Tuso at mapandin lang ang mga buktot na taong ito. Inihaharap nila ang kasabihang ito bilang katotohanan para ilihis ang mga taong magulo ang isip. Ang isang taong magulo ang isip, kapag narinig ang kasabihang ito, ay tunay na nalilihis at nalilito siya. Iniisip na, tama siya, nagkasala ako sa taong ito. Siya mismo ang nagsabi, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Paano ko siya nagawang pagdudahan? Hindi maaaring gawin ng ganito ang gawain. Dapat kong palakasin ang loob niya nang hindi nanghihimasok sa kanyang gawain. Dahil ginagamit ko siya, kailangan kong magtiwala sa kanya at hayaan siyang magtrabaho ng malaya nang hindi siya pinipigilan. Kailangan ko siyang bigyan ng espasyo para sa kanyang pagganap. May abilidad siyang gawin ang trabaho at kahit wala pa siyang abilidad, naroon pa rin ang banal na espiritu na gumagawa. Anong klaseng lohika ito? Umaayon ba ang alinman dito sa katotohanan? Tila tama lahat ang salitang ito. Hindi natin maaaring pigilan ang iba. Walang magagawa ang mga tao, ginagawa ng banal na espiritu ang lahat. Sinisiyasat ng banal na espiritu ang lahat. Hindi natin kailangang magduda dahil ang Diyos ang ganap na namamahala. Pero anong uri ng mga salita ito? Hindi ba't ang mga nagsasalita ng mga ito ay mga taong magulo ang isip? Hindi nila maunawaan kahit ito at nailihis sila ng isang pangungusap lang. Ligtas na sabihin,
na halos lahat ng tao ay itinuturing ang kasabihang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo bilang katotohanan at nalilihis at nakatali sila rito. Naguguluhan at naiimpluwensyahan sila nito kapag pumipili o gumagamit sila ng mga tao at hinahayaan pa nila itong diktahan ang kanilang mga kilos. Dahil dito, maraming lider at manggagawa ang palaging nahihirapan at nag-aalala tuwing sinusuri nila ang gawain ng iglesia at itinataas nila ng ranggo at ginagamit ang mga tao. Sa huli, ang tanging magagawa nila ay aliwin ang sarili nila sa mga salitang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Tuwing nagsisiyasat sila o nagtatanong-tanong tungkol sa gawain, iniisip nila na huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Dapat akong magtiwala sa aking mga kapatid. Tutal naman, sinisiyasat ng banal na espiritu ang mga tao, kaya hindi ako dapat palaging magduda at mga siwa sa iba. Naimpluwensyahan na sila ng kasabihang ito, hindi ba? Ano ang mga resultang dulot ng impluwensya ng kasabihang ito? Una sa lahat, kung ang isang tao ay sumasang-ayon sa ideyang ito ng huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo, sisiyasatin at gagabayan ba niya ang gawain ng iba? Pangangasiwaan at susubaybayan ba niya ang gawain ng mga tao? Kung nagtitiwala ang taong ito sa lahat ng ginagamit niya at hindi kailanman sinisiyasat o ginagabayan ang mga ito sa gawain nila at hindi sila kailanman pinangangasiwaan, ginagawa ba niya ng tapat ang kanyang tungkulin? Magagawa ba niya ng mahusay ang gawain ng iglesia at makukumpleto ang atas ng Diyos? Nagiging tapat ba siya sa atas ng Diyos? Pangalawa, hindi lang ito kabigo ang sundin ang salita ng Diyos at gawin ang iyong mga tungkulin. Ito ay ayon sa mga pakana at pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo ni Satanas, na para bang ang mga ito ang katotohanan at pagsunod at pagsasagawa ng mga iyon. Sinusunod mo si Satanas at namumuhay ka ayon sa isang satanikong pilosopiya, hindi ba? Hindi ka isang tao na nagpapasakop sa Diyos, lalo nang hindi ka isang taong sumusunod sa mga salita ng Diyos. Ganap na salbahe ka. Ang pagsasantabi ng mga salita ng Diyos at sa halip ay sinusunod ang isang satanikong kasabihan at isinasagawa ito bilang katotohanan ay pagkakanulo sa katotohanan at sa Diyos. Gumagawa ka sa sambahayan ng Diyos, pero ang mga prinsipyo ng iyong mga pagkilos ay mga satanikong lohika at pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Anong klaseng tao ka? Ito ay isang taong nagkakanulo sa Diyos at isang taong labis na hinihiya ang Diyos. Ano ang diwa ng kilos na ito? Hayagang pagkundina sa Diyos at hayagang pagtanggi sa katotohanan. Hindi ba't iyon ang diwa nito? Dagdag pa sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, hinahayaan mong lumaganap sa iglesia ang isa sa maladiablong kasabihan ni Satanas at ang mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Sa paggawa nito,
nagiging kasabwat ka ni Satanas at inaalalayan mo si Satanas sa pagsasagawa ng mga gawain nito sa iglesia at ginugulo at ginagambala ang gawain ng iglesia. Napakalubha ng diwa ng problemang ito, hindi ba? Sa panahon ngayon, karamihan sa mga lider at manggagawa ay nagkikimkim ng laso ni Satanas sa kanilang puso at namumuhay pa rin ayon sa mga satanikong filosofiya at kakaunti ang mga salita ng Diyos na may kapangyarihan sa kanilang puso. Problematiko ang gawain ng maraming lider at manggagawa. Hindi nila kailanman sinisiyasat o pinangangasiwaan ang gawain pagkatapos gumawa ng mga pagsasaayos ng gawain kahit na alam talaga nila sa puso nila na hindi kayang gawin ng ilang tao ang gawain at siguradong lilitaw ang mga problema. Gayunpaman, dahil hindi alam kung paano lulutasin ang problemang ito, tinatanggap lang nila ang pananaw na huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo at iniraraos lang, mayroon pa ngang kapayapaan ng isipan. Humahantong ito para ang ilang tao ay hindi makagawa ng tunay na gawain at ginagawa lang abala ang sarili nila sa mga pangkalahatang usapin. Wala sa loob ang ginagawa. Bilang resulta, nagugulo nila ang gawain ng iglesia at sa ilang lugar, nananakaw maging ang mga handog sa Diyos. Ang hinirang na mga tao ng Diyos na hindi ito kayang makita ay nag-ulat ng usaping ito sa itaas. Ang huwad na lider nang malaman ito, ay nabigla at nakaramdam na parang paparating na ang sakuna. Pagkatapos ay kinawestiyon siya ng itaas. Bakit hindi mo siniyasat ang gawain? Bakit maling tao ang ginamit mo? Kung saan sumagot ang huwad na lider. Wala akong pangunawa sa diwa ng isang tao, kaya sinusunod ko lang ang prinsipyo ng huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Hindi ko inasahang magamit ang maling tao at magdulot ng gayong sakuna. Naniniwala ka ba na tama ang pananaw na huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Katotohanan ba ang kasabihang ito? Bakit gagamitin niya ang kasabihang ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos at sa paggawa ng kaniyang tungkulin? Ano ang problema rito? Huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo ay malinaw na mga salita ng mga walang pananampalataya, mga salitang nagmumula kay Satanas, kaya bakit niya itinuturing na katotohanan ang mga iyon? Bakit hindi niya masabi kung tama o mali ang mga salitang iyon? Malinaw na mga salita ito ng tao, mga salita ng tiwaling sangkatauhan. Talagang hindi katotohanan ang mga ito, lubos na salungat ang mga ito sa mga salita ng Diyos at hindi dapat magsilbing pamantayan sa mga kilos, asal at pagsamba sa Diyos ng mga tao. Kaya paano nararapat unawain ang kasabihang ito? Kung talagang may kakayahan ka sa pagkilatis, anong klaseng katotohanang prinsipyo ang dapat mong gamitin bilang kapalit nito para magsilbing prinsipyo mo sa pagsasagawa?
Dapat ito na isagawa ang iyong tungkulin ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong isipan mo. Ang kumilos ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa at ng buong mong isipan ay ang hindi mapigilan ni numan. Ito ay ang maging iisa ng puso at isipan at wala ng iba pa. Ito ang iyong responsibilidad at ang iyong tungkulin at dapat mong gampanan ito ng maayos dahil ang paggawa nito ay ganap na natural at makatwiran. Ano man ang mga problemang nakakatagpo mo, dapat kang kumilos ayon sa mga prinsipyo. Pangasiwaan ang mga ito ayon sa nararapat. Kung kinakailangan ang pagpupungos, gawin ito. At kung kinakailangan ang pagtatanggal, gawin din ito. Sa madaling salita, kumilos batay sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan. Hindi ba't ito ang prinsipyo? Hindi ba't ito ang eksaktong kabaligtaran ng pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Ano ang ibig sabihin ng huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo? Nangangahulugan ito na kung ginawa mong tauhan ang isang tao, hindi mo siya dapat pagdudahan. Dapat mong bitawan ang mga renda, huwag siyang pangasiwaan at hayaan siyang gawin ang gusto niya. At kung pinagdududahan mo siya, hindi mo siya dapat gawing tauhan. Hindi ba't ito ang ibig sabihin nito? Lubhang mali ito. Ang sangkatauhan ay labis na ginawang tiwali ni Satanas. Ang bawat tao ay may satanikong disposisyon at may kakayahang ipagkanulo ang Diyos at labanan ang Diyos. Masasabi mong walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Kahit sumumpa pa ang isang tao hanggang sa dulo ng mundo, walang silbi ito dahil pinipigilan ang mga tao ng kanilang tiwaling disposisyon at hindi nila makontrol ang sarili nila. Dapat nilang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos bago nila malutas ang problema ng kanilang tiwaling disposisyon at lubusang malutas ang problema ng kanilang paglaban at pagkakanulo sa Diyos. Malutas ang ugat ng mga kasalanan ng mga tao. Ang lahat niyong hindi dumaan sa paghatol at pagdadalisay ng Diyos at nagkamit ng kaligtasan ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi sila karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa makatwid, kapag ginamit mo ang isang tao, dapat mo siyang pangasiwaan at patnubayan. Gayun din, dapat mo siyang pungusan at dapat madalas kang magbahagi tungkol sa katotohanan at sa ganitong paraan mo lang makikita ng malinaw kung maaari siyang patuloy na magamit. Kung may ilang tao na kayang tumanggap ng katotohanan, tumanggap ng pagpupungos, magagawang gampanan ang kanilang tungkulin ng tapat at may patuloy na pag-unlad sa kanilang buhay. Kung gayon, ang mga taong ito lang ang tunay na magagamit. Iyong mga tunay na magagamit ay may kumpirmasyon ng gawain ng banal na espiritu. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong walang gawain ng banal na espiritu. Sila ay mga trabahador at upahang manggagawa. Pagdating sa pagpili ng mga lider at manggagawa, ang isang medyo mataas na proporsyon sa kanila, hindi bababa sa higit sa kalahati kahit papaano, ay itiniwalag, habang isang maliit na menorya lang ang itinuturing na magagamit o angkop para sa paggamit.
ito ay isang katunayan. May ilang leader ng iglesia na hindi kailanman nangangasiwa o nagsusuri sa gawain ng iba at hindi pinagtutuunan ang gawain kapag natapos na nila ang pagbabahaginan o paggawa ng mga pagsasaayos ng gawain. Sa halip, sinusunod nila ang pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Sinasabi pa nga sa sarili nila, hayaan ang Diyos na gawin ang iba pa. Pagkatapos ay nagsisimula silang magpakasasa sa kaginhawahan at kaalwanan. Hindi nagtatanong tungkol sa usapin at binabaliwala ito. Sa paggawa sa ganitong paraan, hindi ba't nagiging pabasta-basta sila? Mayroon ba silang anumang pagpapahalaga sa responsibilidad? Hindi ba't mga huwad na lider ang gayong mga tao? Hinihingi ng Diyos na gawin ng mga tao ang kanilang mga tungkulin ng buong puso nila, buong kaluluwa nila, buong isipan nila, at buong lakas nila. Kung ano ang hinihingi ng Diyos sa mga tao, iyon ay ang katotohanan. Kung tumatalima ang mga lider at manggagawa sa mga salita ng mga demonyo at ni Satanas kaysa sa mga salita ng Diyos, kapag nagtatrabaho o gumagawa ng kanilang mga tungkulin, hindi ba't ito ay pagpapamalas ng paglaban at pagkakanulo sa Diyos? Bakit kailangang ang sambahayan ng Diyos kapag naghahalal ng mga lider at manggagawa ay pumili lang ng mga taong may kakayahang tumanggap ng katotohanan, mabubuting tao na may konsensya at katwiran, at iyong may mabuting kakayahan at may kakayahang gumawa ng gawain? Ito ay dahil labis nang naging tiwali ang sangkatauhan at halos walang sino man ang magagamit. Maliban kung may maraming taon ng pagsasanay at paglilinang ang isang tao, ginagawa niya ang mga bagay-bagay ng labis na hindi mahusay at sobra siyang nahihirapang gawin ng maayos ang kanyang mga tungkulin at dapat siyang hatulan, kastiguhin at pungusan ng maraming beses bago siya maging angkop sa paggamit. Ang karamihan ng tao ay ibinubunyag at itinitiwalag sa panahon ng kanilang pagsasanay at ang mga lider at manggagawa ay itinitiwalag sa napakalaking bilang. Bakit ganito? Ito ay dahil masyadong labis na ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Karamihan ng mga tao ay hindi nagmamahal sa katotohanan ni hindi nila naaabot ang pamantayan ng konsensya at katwiran. Kaya karamihan sa kanila ay hindi magagamit. Dapat silang manampalataya sa Diyos sa loob ng ilang taon at maunawaan ang kaunting katotohanan para magawa ang ilang tungkulin. Ito ang realidad ng tiwaling sangkatauhan. Kaya, batay rito, mahihinuhan natin na ang pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo, ay ganap na mali at talagang walang praktikal na halaga at na ang taong lumikha nito ay isa lang demonyo. Masasabi natin ng may katiyakan na ang huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo ay isang erehiya at panlilinlang. Isa itong maladiablong kasabihan, isang satanikong pilosopiya at ang gayong paglalarawan ay ganap na angkop. Hindi kailanman sinabi ng Diyos ang anumang bagay sa kahulugan ng
mapagkakatiwalaan ang tiwaling sangkatauhan. Palagi niyang hinihingi na maging matapat ang mga tao. Pinatutunayang sobrang kakaunti ang mga matapat na tao sa buong sangkatauhan, na ang lahat ay may kakayahang magsinungaling at mandaya, at na ang lahat ay may mapanlinlang na disposisyon. Bukod dito, sinabi ng Diyos na ang posibilidad na ipagkakanulo ng tiwaling sangkatauhan ang Diyos ay 100%. Kahit na gumagamit ang Diyos ng isang tao, ang taong iyon ay dapat dumaan sa maraming taon ng pagpupungos, at kahit na habang ginagamit, dapat niyang maranasan ang maraming taon ng paghatol at pagkastigo para maging dalisay. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, mayroon ba talagang sino man na maaasahan? Walang nangangahas na sabihin iyon. At ano ang pinatutunayan ng walang nangangahas? Pinatutunayan ito na ang lahat ng tao ay hindi maaasahan. Kaya, balikan natin ang pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Sa anong paraan ito mali? Ano ang kakatwa rito? Hindi ba't hindi na ito kailangang ipaliwanag? Kung may sino mang naniniwala pa rin na ang kasabihang ito ay tama o naaangkop sa anumang paraan, tiyak na siya ay isang taong kulang sa katotohanan at tiyak na isang kakatwang tao. Ngayon, napapansin ninyo ang problema sa pariralang ito at natutukoy na ito ay isang panlilinlang at ito ay ganap na dahil naranasan na ninyo ang gawain ng Diyos at ngayon ay nakikita ninyo ng mas malinaw at nagkakamit kayo ng mas malinaw na pangunawa sa diwa ng tiwaling sangkatauhan. Dahil lang dito, kaya ganap na nagagawa ninyong itakwil ang maladyablong pariralang ito, ang erehiya at panlilinlang na ito. Kung hindi dahil sa gawain ng pagliligtas ng Diyos, maililihis din kayo ng maladyablong kasabihang ito ni Satanas at gagamitin pa nga ito na para bang ito ay isang karaniwang kasabihan o moto. Sobrang kaawa-awa iyon. Hindi ka talaga magkakaroon ng katotohanang realidad. Ang pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo ay isa sa mga dati nang narinig ng karamihan ng tao. Naniniwala ba kayo na tama o mali ang pariralang ito? Mali. Dahil naniniwala kayong mali ito, bakit nagagawa pa rin itong impluwensyahan kayo sa totoong buhay? Kapag nangyayari sa inyo ang ganitong mga bagay, lalabas ang pananaw na ito. Medyo magugulo kayo nito, at kapag nagugulo kayo nito, makokompromiso ang inyong gawain. Kaya, kung naniniwala kang mali ito at natukoy na mali ito, bakit naiimpluwensyahan ka pa rin ito at bakit ginagamit mo pa rin ito para aliwin ang iyong sarili? Dahil hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, nabibigo silang magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Kaya't kukunin nila ang pilosopiya ni Satanas para sa mga makamundong pakikitungo bilang kanilang prinsipyo o pamantayan sa pagsasagawa. Isa ito sa mga dahilan. May iba pa ba? Dahil ang pariralang ito ay medyo naaayon sa mga makalamang interes ng mga tao at natural na kikilos sila ayon sa pariralang ito kapag hindi nila nauunawaan ang katotohanan.
Hindi lang ganito ang mga tao kapag hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Kahit na kapag nauunawaan nila ang katotohanan, maaaring hindi sila makapagsagawa ayon sa katotohanan. Tama na ang pariralang ito ay medyo naaayon sa mga makalamang interes ng mga tao. Mas gugustuhin ng mga tao na sundin ang isang tusong panlilinlang o isang satanikong filosofiya para sa mga makamundong pakikitungo para protektahan ang kanilang mga sariling makalamang interes kaysa isagawa ang katotohanan. Bukod pa rito, may batayan sila sa paggawa nito. Ano ang batayang ito? Ito ay na ang pariralang ito ay malawak na tinatanggap ng mga masa bilang tama. Kapag ginagawa nila ang mga bagay-bagay alinsunod sa pariralang ito, ang kanilang mga pagkilos ay maaaring maging wasto sa harap ng lahat ng iba pa at maaaring maging malaya sila sa pagpuna. Kung titingnan man mula sa moral o legal na perspektiba o mula sa perspektiba ng mga tradisyonal na kuro-kuro, tama ang pananaw at pagsasagawang ito. Kaya, kapag ayaw mong isagawa ang katotohanan o kapag hindi mo ito nauunawaan, mas gugustuhin mong salungatin ang Diyos, labagin ang katotohanan at umatras sa lugar na hindi lumalagpas sa isang moral na hangganan. At ano ang lugar na ito? Ito ang hangganan na huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Ang pag-atras sa lugar na ito at pagkilos alinsunod sa pariralang ito ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isipan. Bakit ka binibigyan nito ng kapayapaan ng isipan? Ito ay dahil ganito rin nag-iisip ang lahat ng iba pa. Higit pa rito, nagkikimkim din ang iyong puso ng kuro-kuro na ang batas ay hindi maipatutupad kapag lahat ay lumalabag at iniisip mo. Ganito mag-isip ang lahat. Kung magsasagawa ako ayon sa pariralang ito, hindi mahalaga kung kokondinahin ako ng Diyos dahil hindi ko naman nakikita ang Diyos o nahahawakan ang banal na espiritu. Kahit papaano, sa mata ng iba, makikita ako bilang isang taong may mga katangian ng tao, isang tao na may kaunting konsensya. Pinili mong ipagkanulo ang katotohanan alang-alang sa mga katangian ng tao na ito para sa kapakanan ng pagtingin sa iyo ng mga tao nang walang pagkamapanlaban sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay mabuti ang iisipin sa iyo ng lahat, hindi ka pupunahin at makakapamuhay ka ng komportabling buhay at magkakaroon ng kapayapaan ng isipan. Ang hinahanap mo ay kapayapaan ng isipan. Ang kapayapaan ba ng isipan na ito ay isang pagpapamalas ng pagmamahal ng isang tao sa katotohanan? Hindi ganoon. Kaya, anong uri ito ng disposisyon? Nagkikimkim ba ito ng panlilin lang? Oo, may panlilin lang dito. Medyo pinag-isipan mo ito at alam mong ang pariralang huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo ay hindi tama na hindi ito ang katotohanan. Bakit kung gayon, kapag narating mo ang isang hadlang, hindi mo pa rin pinipili ang katotohanan at sa halip ay sumusunod sa isang pilosopikal na parirala na nagmula sa tradisyonal na kultura?
Isang parirala na pinakakatanggap-tanggap sa mga tao? Bakit pinipili mo ito? May kaugnayan ito sa mga komplikadong kaisipan ng mga tao, at kapag may mga komplikadong kaisipan, anong uri ng disposisyon ang nasasangkot? Kabuktutan. Maliban sa kabuktutan, may isa pang aspektong umiiral dito. Hindi mo lubos na kinikilalang tama ang parirala, pero nagagawa mo pa ring sumunod dito at hinahayaan mo itong impluwensyahan at kontrolin ka. May isang bagay na tiyak dito. Tutol ka sa katotohanan at hindi ka isang taong nagmamahal sa katotohanan. Hindi ba't ito ang disposisyon? Tiyak ito. Naiimpluwensyahan ang mga tao ng maraming pananaw kapag gumagawa sila ng mga bagay-bagay, at habang ikaw, sa katunayan, ay hindi talaga naniniwala sa iyong puso na tama ang gayong mga pananaw, gayunpaman ay nagagawa mo pa ring sumunod at tumalima sa mga ito na inuudyukan ng isang partikular na disposisyon. Kahit na naniniwala kang mali ang mga pananaw na ito, maaari ka pa ring maimpluwensyahan, mahikayat, at mamanipula ng mga ito. Isa itong buktot na disposisyon. Halimbawa, gumagamit ng droga o nagsusugal ang ilang tao habang sinasabi rin na ang paggamit ng droga at pagsusugal ay masama, at pinapayuhan pa nga ang iba na huwag gawin ang gayong mga bagay, kung hindi ay baka mawala sa kanila ang lahat. Naniniwala silang mali ang gayong mga bagay, na mga negatibong bagay ang mga ito, pero kaya ba nilang isuko at itigil ang mga ito? Hindi nila kailanman mapipigilan ang sarili nila, at hayagan pa nga nilang sinasabi. Ang pagsusugal ay isang paraan din para kumita ng pera, kaya maaari itong maging isang propesyon. Hindi ba't pinagaganda lang nila ito? Sa realidad, iniisip nila sa sarili nila. Anong uri ng propesyon ito? Isinanla ko na ang lahat ng pagmamay-ari ko na may halaga, at naubos na ang lahat ng perang kinita ko mula rito. Sa huli, walang kahit isang sugarol ang maaaring mamuhay ng normal. Kaya bakit pinagaganda pa rin nila ito ng ganoon? Dahil hindi nila kayang tumigil. At bakit hindi nila magawang tumigil? Dahil nasa kalikasan nila ito, nag-ugat na ito roon. Kailangan nila ang bagay na ito at hindi nila kayang maghimagsik laban dito. Kalikasan nila ito. Nagbahagi na tayo kahit papaano tungkol sa pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho, at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Naiimpluwensyahan ba ang isang tao ng pariralang ito dahil mayroon siyang pansamantalang udyok na tanggapin ang gayong pananaw, o dahil ba ito kay Satanas na sinasamantala ang isang sandali ng kawalang ingat para magtanim ng gayong pananaw sa taong ito, inaakay siyang kumilos ng gayon? May kinalaman dito ang tiwaling kalikasan ng tao. Pinipili niya ang gayong landas dahil ang bagay na ito ay nasa kanyang kalikasan. Sa paghimay sa pariralang, huwag pagdudahan ang mga taong kinukuha mo sa trabaho, at huwag mong kuhain sa trabaho ang mga taong pinagdududahan mo. Sa ganitong paraan, nauunawaan mo na talaga ito ngayon. Ang pariralang ito ay inilalarawan bilang pilosopiya ni Satanas para sa mga makamundong pakikitungo. Hinding-hindi ito ang katotohanan.
May koneksyon ba ito sa katotohanan? Ganap na wala itong koneksyon sa katotohanan at kinukondina ito ng Diyos. Hindi ito ang katotohanan, galing ito kay Satanas, hindi sa Diyos. Masasabi ng may katiyakan na ang pariralang ito ay wala talagang kinalaman sa katotohanan o sa pamantayan kung paano dapat kumilos, umasal, at sumamba sa Diyos ang mga mananampalataya ng Diyos. Ang pariralang ito ay ganap na kinondina. Ang mga mapanlinlang na katangian ng pariralang ito ay sadyang malinaw kung ikukumpara, ginagawang madali para sa inyong makilatis kung tama ba ito o hindi.